Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos sapagkat ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Amen. Mabuti po bang Diyos? God is good and all the time, tulog pa ata. Isa pa, God is good and all the time, God is good. Just always say that kasi ang Diyos natin ay laging mabuti. Amen po ba? Amen. No matter what happened, as we always declare, tayo po ay laging all things work together for good for those who love the Lord. Basta mahal natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kamusta po kayo? Today is what? Wednesday. Third ba? Third Wednesday? Yeah. Ng July. Okay. So, tayo po ay narito pa rin sa gawain ng Panginoon to study the Word of God. Handa na po ba kayo mag-aaral? Amen. Sige nga po, patingin ang mga panulat natin. Marami naman nagdala. Yan. Alright, so before we start, let me give you some few reminders as always. First of all, ano po yan? Paki-silent. Please silence your phones during the worship service and thank you in advance. Amen? Second, ano po yan? Take down notes. Magsulat po tayo. Amen po mga kapatid? Sapagkat daig pa ng, ano daw yun? Mapurol na lapis ang matalas na isip. Kahit gaano kakatalino, makakalimutan mo yan. Pero yung nagsulat, bumabakat hanggang sa kabila. Amen mga kapatid? Amen. And also, next po, don't forget to invest and invite. Yan. Nagdala po ba tayo ng ating mga mahal sa buhay dito sa church? O masaya kayo na lang ang ligtas? Sila, bahala na sila sa buhay nila. So don't forget to invest and invite. Bring a family or a friend to church. Amen mga kapatid? May dalawa tayong gawain. Pag hindi nyo sila madala ng Wednesday, midweek, you can bring them on a Sunday worship service, 8 in the morning. Also, don't forget to subscribe, like, and share our online worship service. Join us. And also share this to our loved ones para po sila rin makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po mga kapatid? Amen. And just so na hindi nyo makuha lahat ng buong lesson, mayroon po akong tip sa inyo. You can get the whole lesson sa Facebook Live natin at sa ating Master Teacher BS. Amen mga kapatid? Sa YouTube. Kaya pakisabi sa katabi, puntahan mo na yung YouTube tsaka Facebook Live natin. Amen mga kapatid? Amen. You can just revisit it. Baka yung mga nakaraan nating mga videos or mga broadcast hindi nyo napuntahan. And also, don't forget to comment and share your thoughts doon po sa comment section. Can you hear amen? Amen. Salamat po sa ating mga staff and crew sa multimedia. Kaway-kaway naman yan. Sa ating techspert sa walang sawa na pagbo-broadcast para po sa kapurihan ng Panginoon. At salamat din sa mga kapatid na narito na nag-invite at parito para suportahan ang gawain ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Are you ready to learn the Word of God? Alright, so much to say. Ating pong lesson ay nandun pa rin sa series na The True Worship, part number 2. The kind of worship God really wants. Ito yung pagsamba na gusto talaga ng Diyos. Sapagkat marami po ang sumasamba, pero hindi lahat tunay ang pagsamba. Tama mga kapatid? Amen. Ano nga po bang tunay na pagsamba? Ito po ay ibinahagi ng Panginoong Yesus nang siya'y makausap ng isang babaeng Samaritana sa John chapter 4, verse 23 to 24. Look at this. But the hour is coming and now is when the true worshiper will worship the Father, saan daw? In spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. 24, everybody. God is Spirit, very good. And those who worship Him, ano raw? Must worship in spirit and truth. Yan. Thank you, Carrie. So, napakalinaw po, Kakaunti lamang ang mga sumasamba sa spirito at katotohanan, kaya naghahanap ang Diyos ng mga sasamba sa Kanya. Sa spirito, in your born-again spirit, at sa katotohanan, sa pamamagitan ng Biblia, ayon sa Biblia. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next po. Worship is the highest expression of our deepest love and admiration for God, no? So, ang pagsamba pala ay expression, no? Sabi nga natin, expression.
Yan. Kaya kung ang paglilingkod natin, ang pagtaas natin ng kamay, ang pagsayaw natin at pagkanta ay expression, nakakapagod din pala ang pagsamba. Tama ba mga kapatid? Lalo na kung paulit-ulit, maya't maya, no? Kahit naman mahal mo si Lord, minsan napapagod ka rin. Tama? Amen po ba? Kasi kung hindi ka napapagod, baka hindi ka tao. No? Right. Kaya kung ito ay nakakapagod, dapat itama natin ang ating pananaw tungkol sa worship or pagsamba. Bakit? Para hindi ka mapagod. Amen po ba? Amen. So, sa original na salin ng word ng worship, it comes from the Greek word proskuneo, which comes from two words, dalawang salita. Pros means motion toward, palapit, and kuon, which means dog. So ang meaning niyan, meaning to kiss like a dog licking the master's hand, no? Parang mga alaga nating hayop, yung idea na yung hayop na yung alaga natin ay dinidilaan niya yung kamay, yung paa ng kanyang amo. Ganon ang tunay na pagsamba ayon sa Biblia. Iyon mga kapatid, to crouch to, no? Ang ibig sabihin nun, knees are bent, nakaluhod ka habang papalapit sa iyong amo. That is literally to prostrate, face down, or nakatira pa, oneself in reverence, service, or duty. No? Parang talagang hangahari, no? Lagi ka na nakayukong ganun, kasi nga, binibigay mo ang pinakamataas na pagsamba sa iyong Diyos na minamahal. Can you hear amen? So what is biblical worship? Noong nakaraan, pinakita ko na, everybody, to prostrate, face down, oneself in reverence, service, or duty. Kaya po hindi masama ang lumuhod pag ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Amen? Hindi masama na ikaw ay dumapa sa sahig, if you will. Can you hear amen? Yung iba nga dati paluhod pa diba? Mula sa pintuan hanggang doon sa altar. Ginagawa natin. Amen mga kapatid? Because we want to show what is real worship. Can you hear amen? Kaya habang sumasamba ka, nagpe-pray ka, God is expecting you to prostrate yourself for God. Can you hear amen? Amen. Next, God without man is what? Still God. Tandaan natin yan. But man without God is nothing. Malinaw na po ba yan sa atin? Walang mababawas, walang mawawala sa Diyos kung hindi ka sasamba sa Kanya. Pero ikaw ang marami ang nawawalan. Can you hear amen? Kaya inutusan ni Haring David or tinuturuan ni Haring David ang kanyang kaluluwa. Ganon din tayo. Psalms 103 verse 1. Review natin. Bless the Lord, oh, my soul, and all that is within me. Lahat ng meron ka sa iyong kaloob-looban. Bless His holy name. Can you hear amen? Pero nyo, inuutusan niya, hindi yung kung sino man, inuutusan niya ang kanyang kaluluwa, ang kanyang spirito, lahat ang kanyang puso na mahalin at sambahin ang ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Bakit? Pag hindi po nasanay ang ating puso sa tunay na pagsamba, tandaan niyo po ito, lahat ng ginagawa natin dito ay mauuwi saan? Kapaguran. Tama po ba mga kapatid? Amen mga kapatid? Kayo ba'y napapagod na dahil may Wednesday na, may Sunday pa? Napapagod na po ba? No. Bakit? Kasi tunay na ang ating pagsamba. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga tunay na sumasamba sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Also, next, not just silent worship of the heart, but also verbal worship of the lips. No? Bakit po kaya? Hindi lang basta, oh Lord, mahal kita, sinasamba kita, nasa puso mo lang. Hindi. Sabihin mo. Bakit? Luke chapter 6:45, letter B, for out of the abundance of the heart, kung anong laman ng puso, anong sinasabi? The mouth speaks, or his mouth speaks. Amen po ba? Kung ano talagang laman ng puso mo, yun ang inilalabas ng iyong bibig. Kaya kung puro pagpupuri ang iyong sinasabi, kasi nagpapasalamat ka at sumasamba ka sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Di lang yung basta, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Pero wala namang dating para sa Diyos. Kaya dapat gawin nating totoo ang pagsamba. Amen. Amen. So what is worship? Ano nga po bang pagsamba? Last time I gave you the definition. It is derived from the Old English word. Ano daw yan? Tandaan nyo
worship, no? Sounds like worship, pero it comes from worship, no? So when we worship God, sabi diyan, we are proclaiming or giving Him back what? His worth. Amen po ba mga kapatid? So kapag sumasamba ka pala sa Diyos, ibinabalik mo sa Diyos ang kanyang halaga. Kaya nga po may composition si Pastor Gani na halaga. Alam niyo yung kanta na yun? Sikat na sikat yun eh. Wala lang sa YouTube. Tayo palang nakakaalam. Pero sikat siya. No? Bakit? Nagkakahalaga lang ang ating buhay. Kailan? Kapag tayo nagsimulang sumamba sa Diyos. Can I hear amen? Pagkat sa tuwing sa iyo'y sumasamba, doon lang ang buhay ko'y nagkahalaga. Tama mga kapatid? Kasi kahit ano naman gawin mo sa mundo, dito sa mga tao, wawalan din ng halaga yan. Kasi they want more, more, more. Pero sa Diyos, ano man ang ibigay mo sa Kanya, papahalagahan niya at ikaw ay pagpapalain niya. Shout amen. Amen. Palapakan natin ng Diyos. Sabi pa dyan sa baba, to worship God means to sacrifice, to offer, to give Him something of value. No? Ang ibibigay mo sa Diyos, hindi yung tira-tira mo lang, something of value. Merong halaga. Yung oras nyo, napakahalaga niya sa Diyos. Can I amen? Hindi lang yan. Sige, palapakan natin ng Diyos. Sapagkat lahat naman tayo, 24 hours, di ba? Pero nagbigay ka ng oras, isa't kalahating oras para sa Diyos at napakahalaga na nito. Amen na kapatid? Amen. So, ano nga po ba ang pagsamba sa Diyos na may halaga sa Kanya? Romans chapter 12, verse 1. Everybody, sa nakakita, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to what? To offer your bodies as what? Living sacrifice, holy and pleasing to God. Look at the next line. This is your spiritual act of worship. Kaya yung tanong ko, ano ba yung pagsamba na mahalaga sa Diyos? Ang sagot ay, offer your bodies. Ialay mo ang iyong sarili. Bakit po? Sabihin niyo sa akin ulit kung bakit. Pag binigay mo ang iyong sarili, kasama na po dyan ang lahat ng mayroon ka. Amen? Kasama na ang bulsa mo, ang pitaka mo, ang oras mo, ang sasakyan mo, ang trabaho mo, pamilya mo, at lahat-lahat ng meron ka, ang buhay mo pag binigay mo sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? So give your life to the Lord. Offer your bodies as a living sacrifice. At sabi rito, ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Tama mga kapatid? Hindi pera. Sabi sa katabi, hindi pera. Hindi gamit. Hindi rin pagkain. Hindi rin ang iyong serbisyo, no? Or oras. Because there are material things na nauubos. Tama po ba mga kapatid? Ang gusto ng Diyos, ikaw mismo. Tama po ba mga kapatid? Offer your bodies as a living sacrifice. Therefore, ang pagpalakpak pala natin, palakpak nga tayo ng 1 oras. Kaya po ba? Diba? Ang pagpalakpak natin, ang pagkanta natin, yung pagtugtog natin dito, ito po yung exhibition lang, expression ng ating pagsamba. Kaya, this is of no value kung hindi totoo ang ating pagsamba. Amen po ba mga kapatid? Amen. Next, is God really worthy of our worship? Talaga bang ang Diyos ay karapat-dapat sa ating pagsamba? Amen. Bakit po? Kasi kilala mo ng Diyos na pinaglilingkuran mo eh. Tama po ba mga kapatid? We know the principle. Tandaan nyo po ito. Kahit mawala si Pastor Gani, dapat alam mo ang principle na ito. Next po. Knowing God is equal to, loving God is equal to, serving God. Again, knowing God is equal to, loving God is equal to, serving God. Ang pinakamadaling explanation niyan, hindi mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo kilala at hindi mo kayang paglingkuran ang Diyos na hindi mo mahal. Can you hear? Amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya dapat kilala mo ang Diyos mo at mahal mo ang Diyos mo para madali ang maglingkod para sa iyo. Amen mga kapatid? Sa mga worship team, sabi ni Pastor Gani, ang lalim ng iyong pagsamba ay nakadepende. Saan? Sa lalim mo sa salita ng Diyos. No? Si Ate Joy kanina nagbato ng verse, di ba? Napakaganda ng kanyang binitawan. Kaya nagiging mas effective ang kanyang pagpapakanta. Bakit?
yung binabato niya ay mula mismo sa salita ng Diyos. Kaya hindi ka magkakamali sapagkat ito ay mula sa Diyos. Can I, amen? If you know your Bible, you know the God that you are serving, you know the God that you are worshiping, at kilala mo siya. Can I, amen? Ang Diyos natin ay hari ng mga hari. Did you know that? Hari siya, pinakamataas at hari pa ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, at napakayaman, makapangyarihan. I hope you know that. Can you hear, amen? Kaya nga pagka wala kang pera, ang sasabihin mo, okay lang yan, mayaman ang tatay ko sa langit. Can you hear, amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? Ako, ganun lang ako. Basta pag wala ng budget, sabihin ko, Lord, alam ko mayaman ka. Give us the budget. Amen, mga kapatid. Amen. Next, what is true worship? Ito po yung ating binabaybay, no? Meron pong dalawa na description ang true worship. And number one, ano po yun, everybody? Worship should be spiritual. Sabi nga natin, spiritual. Yan. It is more than a material o kaya ng mga physical na pagsamba. Hindi po yung nagdadala ka ng prutas, nagdadala ka ng kung ano-ano. Hindi po yun. Okay, nagbibigay ka ng pera. Ang pagsamba dapat spiritual. Amen, mga kapatid? Bakit? John 4:24. Everybody, God is Spirit. No? Ang Diyos mo, Espiritu. And those who worship Him must worship in spirit and truth. Tama po ba? So take note nyo po yan. Not all worship are acceptable to God. Bakit? Sapagkat may sariling paraan ng Diyos kung paano mo siya dapat sambahin. So paano ba natin sasambahin ng Diyos? Next, worship God His way, not my way. Amen po ba? Or you don't worship at all. Kasi kung ikaw ay sasamba, sabi mo, Lord, ngayon sisimba ko next Sunday, wala ako Hindi nga Ang sabi niya, sambahin mo ang Diyos, ipangilin mo ang araw ng linggo. Basta linggo, para sa Kanya yan. Can you hear, amen? So worship God His way and not my way. Can you hear, amen? Kasi pag nagsamba ka, na yung sarili ang nasusunod, sayang. Sabi sa katabi, sayang. Yung pag-attend mo. Can you hear, amen? Amen po ba? Kasi hindi naman nalulugod ng Diyos diyan, it is unacceptable. Kaya sayang lamang po. Tingnan nyo po. Deuteronomy 12 verse 4, sabi ng Panginoon, do not worship the Lord your God in the way these pagan peoples worship their God. Huwag mo raw sambahin ng Diyos. Saan? Sa paraan, the way ng mga pagano or pagan. Now, ano pa yung pagsambang pagano? No? Sabi sa Deuteronomy 12, sila may mga altar, may mga shrine, at may mga carved idols or mga statue. May mga rebulto or imahe. At sinasamba nila ang Diyos na hindi nila kilala. So, sabi po rito, next, any form, everybody, any form of worship to God using carved idols is what? Absolutely unacceptable. Tama po ba, mga kapatid? Kaya pasalamat po tayo. Kayo ba'y nagpapasalamat? Nakalaya na tayo sa dati nating pagsamba? Mas maganda na ba ang ating pagsamba ngayon? Sumasamba ka sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Malaya na ang ating pagsamba. Tama, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sapagkat nauunawa natin na ang tunay na pagsamba ay pagsamba sa tunay na Diyos. Amen. Ano po ang ikalawang utos sa 10 utos? Basahin natin. Exodus 20, 4-6. Do not. Sabi nga natin, do not. Pag sinabing do not sa Tagalog, wag, bawal, hindi pwede, hindi okay. Wag. Do not make idols of any kind, whether in the shape of birds or animals or fish. 5. You must never worship or bow down, wag yuyuko to them, for I, the Lord your God, ano daw ang Diyos? Am a jealous God. You could imagine na ang Diyos pala ay selosong Diyos. Can you, amen? Ikaw ba'y nagsiselos din? Yung ayaw mo, dito ko lang. Ganun siya. Gusto niya, siya lang. Amen, mga kapatid? God is a jealous God who will not share your affection with any other God. I do not live unpunished the sins of those who hate me, but I punish the children for the sins of their parents
to the third and fourth generation. No? Tingnan niyo po yan. Bakit po galit ang Diyos sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat kawawa ang mga apo ninyo hanggang sa 3 hanggang 4 na saling lahi. Can you hear, amen? Sabihin niyo po sa akin kung bakit. Kasi hindi nila nakilala at hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Ang kilala nila yung mga maliliit na Diyos, yung mga nasa pader, nasa mga altar. Naintindihan niyo po yung mga kapatid. Kaya ayaw ng Diyos at paparusahan ng Diyos ang mga sumasamba sa mga imahe. Pero meron siyang batong maganda sa mga nagmamahal sa Kanya. May balik siya. Verse 6, but I lavish, ibubuhos niya my love on those who love me and obey my commands. Even for, look at that, 1,000 generations. Patay ka na, lahat ng mga apo mo, pinagpapala pa ng Diyos kasi sumasamba sila sa Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen po mga kapatid. Kasi mahal mo ang Diyos, sinusunod mo ang 10 utos at sa lahat ng utos ng Panginoon. Amen? Next, God is seeking for spiritual worshipers. Are you a spiritual worshiper? Amen. Kasama po tayo diyan. Sapagkat ang totoong sumasamba ay ang sumasamba sa spirito at katotohanan. John 4:23. But the hour is coming and now is, ngayon na yon, when the true worshipers will worship the Father, saan daw? In spirit and truth. For the Father is, seeking. Siya ay naghahanap such to worship Him. Amen po ba? Tatanungin ko kayo, kaya nyo bang sumamba sa Diyos na hindi nakikita? Amen po ba? Kaya mo bang sumamba kahit walang banda? Kahit walang tumutugtog? Kahit may problema ka, kaya mong sumamba? Kahit wala ka ng pera, sasamba ka pa rin ba? Kahit pagod ka na mula sa school, sa trabaho, sasamba ka pa rin ba? Ikaw ang hinahanap ng Diyos sapagkat ikaw ay sumasamba. Saan? Sa spirito at katotohanan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So are you learning so far? Okay. So last time, pinag-usapan po natin yung wrong concept of worship. Ito yung mga mali. No? Huwag nyo po itong gagayahin. So ano yung number 1? Everybody, worship as an attendance concept. Kayo ba, ganun pa rin ang isip nyo? Maka-attend lang. Sumamba na eka. Hindi po ganon. Can you hear, amen? Pangalawa, ano yon? Worship as an event concept. Ito yung parang routine. No? Buong linggo, dapat meron akong church. Bakit? Kasi after kong mag-church, pag hindi ako nag-church, may kulang. Bakit? Kasi pag nagsisimba pala, diretso siya ng kakain sa Jollibee, sa McDo, o kaya mamamasyal sa mall. No? Kaya pala kulang ang kanyang buong linggo. Now, nabaliwala din ang iyong pagsamba kung iniisip mo lang that it is an event. Can I hear amen? Amen. What else? Number 3, worship as a music concept. Bakit po? Next, sapagkat akala ng marami, pag sinabing music, ito ay worship. Mali po. Sabihin sa katabi, mali. Ang totoong pagsamba, kahit walang kanta, kahit meron, tuloy pa rin ang pagsamba. Amen? Kahit pa nga si Nanay Bebe ang magpakanta rito, okay lang. Amen na kapatid? Kahit wala pang practice, okay pa rin. Bakit? Kasi ang tunay na pagsamba ay kung ano ang laman ng iyong puso. Amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. May kuryente man o wala, may instrumento man o wala, masigla ka pa rin dapat nakakanta. Amen? Sumigaw! Woo! Sagalak! Yeah! Wala namang instrumento. Ang lahat na nilalang. Kasi hindi ka nakabase sa kung anumang bagay, ang pinagbabasihan mo ng iyong pagsamba ay ang Diyos na iyong sinasamba. Can you amen? Amen po ba? Amen. And after all, hindi naman ikaw ang kinakantahan dito. Sabi sa katabi, hindi ikaw ang kinakantahan. Hindi para sa iyo ang kanta. Patid? Para kanino? Sa Diyos. Kaya sino ang kakanta? Ikaw, tayo ang kakanta. Amen po ba mga kapatid? Sabi ng Heart of Worship na kanta, di ba? It's all about Jesus. It's not all about us. It's all about you, Jesus. Can you hear, amen? Kaya pag nandito ka, ibuka mo lang yung labi, ang yung bibig, at simulan mong sumamba sa Panginoon. Yun ang tunay na pagsamba. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Next, number 4, worship as performance concept. Naalala nyo ito?
Dapat napakabongga, dapat napakaganda. Walang mali, dapat perfect, kopyang-kopya, no? Kaya pati mali, kopya na, no? So, hindi naman po masama, no? At hindi maitatanggi na kapag maganda ang performance, nakakadala po iyan. Tama ba, Ted? Nakakainganyo po na mag-worship. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi ko nga sa inyo na nakaraan, imagine si Gary V ang maglilid ng worship dito, o kaya si Papa P, si Piolo, no? O kaya si Sarah, di ba mga Christian na rin sila? Baka pag sila ay pumunta rito, ipagsabi mo pa, oy, pupunta kayo sa church namin. Bakit? Nandun sila. Are you with me, mga kapatid? Hindi ka pa niyan a-absent. Now, kung pagandahan lang pala ang pagsamba or worship, hindi tayo uubra saan? Next, sa showbiz industry. Sabi ko na. Bakit po? Kasi hindi hamak na mas magaling sila. Tama po ba, mga kapatid? Pang-international pa eka. Pero sad to say, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang mga ganong awitan. Bakit po? Sabihin niyo sa akin ng bakit? Kasi ang kinakanta nila ay mundo at tao. Hindi po ito kinakanta para sa Diyos na buhay. Now, ba't matutuwa ang Diyos? Hindi naman para sa Kanya. Ang kinalulugdan ng Diyos ay yung mga kantahan na para sa Kanya. Can you amen? Kaya nga kahit sintonato ka, kahit pa ang boses mo ay sabi nila, ipis, kahit boses pala ka, basta binuka mo ang iyong labi para sa Diyos, tumatahan ang Diyos sa iyong pagsamba. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Pastor, totoo ba yung sinasabi mo? Opo, basahin natin. Psalms, Salmo 22, verse 3. Sa Tagalog ang Biblia. Everybody, ngunit ikaw ay banal o ikaw ay tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang Israel po ay ang mga anak ng Diyos in the Old Testament, pero in the New Testament, lahat ng anak ng Diyos kay Kristo, Hudyo man o Hintil, kaisa ni Kristo ay anak na rin ng Diyos. Can you amen? So kung ang Diyos dati ay tumatahan sa pagsamba ng Israel, brothers and sisters, pag umawit ka sa Panginoon, tumatahan din ang Diyos sa ating pagsamba. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And mind telling you this, ano ngayon, Pastor, kung tumatahan ng Diyos? Ang laking bagay. Pag ang Diyos ay tumatahan, naririto siya sa ating kalagitnaan. Amen mga kapatid? Ito ba yung mahalaga pag si Mayor ay naririto ngayon? Nakaupo dyan sa harap? O kaya si Gobernador, nandyan siya, magkatabi sila. Okay ba ang kanilang presensya ay naririto? Yes. Bakit? Mamayang pagkatapos ng church, mailalapit mo ang iyong pangangailangan. Kina amen? Amen po ba? How much more kung ang hari ng mga hari ay narito, tumatahan sa ating kalagitnaan. Brothers and sisters, kaya mong sambitin ang lahat ng iyong pangangailangan at ibibigay ito ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Do you get that, mga kapatid? Paano siya tatahan? Purihin mo siya. Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Are you with me, mga kapatid? Amen. Kaya nga po, pag tayo po ay nag-worship, dapat po tayo ay God pleaser. Tingnan nyo nga po, anong pangalan ng ating worship team? God pleaser. Sino ang piniplease mo? Tao ba? No. Sino? Si Lord. Ang tagline natin, we are an audience of one. Ang audience mo ay ang Diyos lamang. We do not perform. We worship. Tama mga kapatid? Hindi ka nagpapasikat dito. Ikaw ay sumasamba sa Diyos at kapag ang Diyos ay natuwa sa iyong pagsamba, pagpapala ang ibibigay niya sa atin. Shout amen. So be a God pleaser. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Now, there's a danger about performance-conscious worship. Bakit po? May problema. Sabihin sa katabi, may problema. Ang problema kasi ganito, kapag nasa peak na tayo ng pagsamba, at habang tayo nakapikit, umaawit ng sabay-sabay, biglang may pumiyok, o kaya nawalan ng kuryente, o kaya ay nagkulang ng instrumento. Pag conscious ka sa performance, ano nangyayari sa marami? Nadidistract. Tama mga kapatid? Naiirita. At sila po'y humihinto na sa pagsamba. Sabihin sa katabi, wag ganon. Amen mga kapatid? Why? Kasi conscious ka lang sa performance, nakalimutan mo na dapat ang puso mo ay sumasamba sa Diyos. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. But of course, we always encourage our God-pleaser to always give the best praise and worship. Sabi nga natin, the best.
Amen po ba? Bakit po? Tingnan niyo po ito. Sabi ni David, Psalms 33 verse 3. Madaling tandaan, Psalms 33 verse 3. Mga God pleaser worship team. Sing to him a new song. Play what? Bara-bara ba? Tira-tira? Play skillfully and shout for joy. Can you hear amen? Amen po ba? Sabi natin, hallelujah! Praise the Lord! Purihin ka, Jesus! Palapakan natin ang Diyos! Sapagat yan ang gusto ng Diyos na pagsamba. Can you hear amen? Hindi bara-bara. Pwede na yan. Bahala na. Can you hear amen? Pastor, sabi mo hindi performance. Yes. Pero alam po ba natin na kapag mahusay ang ating paglilingkod, kinalulugdan ng Diyos ang ating pagpupuri. Can you hear amen? Bakit? Kasi ang mga tao, pag pumunta rito sa church, problemado yan. Pero pag sila yung nagsimulang umawit, narinig nila ang malaanghel na boses ni Ate Joyce. Gumagaan ang pakiramdam. Can you hear amen? At nawawala ang mga problema. Now, kapag mahusay ka na worshiper, brothers and sisters, pagpapala din ang darating sa iyo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Pero habang tumutugtog ka rito, nagpapakanta ka, pero yung mga espiritu ng mga tao, ano ba yan? Ano ba yan? Nabubulabog, nadidisturb, hindi sila napagpapala. Are you with me, kapatid? Amen. Hallelujah. Dapat pag naglilingkod tayo sa Diyos, kumakanta tayo sa Diyos, tumutugtog, napapayapa ang espiritu ng iba. Amen? Amen. Next, number 5. Ano po yun? Review lang po Worship as, ano daw? I can feel it concept. Sabi nga natin, I can feel it. Yan. Ikaw ba, sasamba ka pa rin sa Diyos kahit na hindi mo feel? Tinatamad ka ngayon. Ano ngayon? Wednesday ba ngayon? Ayoko muna. Bakit? Mukhang uulan ata sana. No? Ayaw mo na umulan, pero pinipray mong umulan. Amen ang patid? Delikado po ito. Sabi sa katabi, delikado ito. Sapagkat pag emotional ka, ang natatouch lang sa'yo ay ang iyong soul part. Amen ang patid? Emotion. Are you emotional? Ano bang meron sa ating soul? The mind, the emotion, and the will. M-E-W. Amen mga patid? Your mind, emotion, and will. Now, the question is, are you emotional? Or too emotional? Kapag hindi ka na naiyak, marami ang magsasabi, Lord, hindi kita naramdaman. Bakit? Kasi hindi ko na-feel ang iyong presensya. Tandaan niyo po, hindi lahat ng umiiyak sa loob ng church ay napupuspos. Yung ibang umiiyak dyan dahil maraming mga problema. Amen mga kapatid? Amen? Talagang tulo luha, tulo uhog, tulo na lahat. Yung pala sandamakmak ang kanyang bayarin sa buhay. Amen mga kapatid? Kaya wag mo sabihin, grabe si sister, puspos na puspos. No. Amen mga kapatid? Ang magandang pagsamba pa rin, kahit masaya ka, kahit na malungkot ka, kahit nasasaktan ka, hindi mo iniiwan si Jesus sa ere. Narito ka pa rin para sumamba. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. No matter what you feel, sumamba ka pa rin sa Diyos na buhay. Maglingkod ka pa rin sa Diyos. Can I hear amen? Alam na narinig ng Diyos yan Pagka tinatamad, sabihin mo kagad, hindi ako, I can feel it. Worshipper. Ako ay sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen mga kapatid? Amen. Meron pong kanta yung kaninang kinakanta ko, yung kinauuhawan kita. I'll just sing you a few lines. Sabi diyan, damdamin may nasasaktan, di pa rin ito makahadlang sa pagdulog kong may kagalakan. Amen mga kapatid? Kahit na nasasaktan ka, hindi yan hadlang para dumulog ka sa Diyos. Simulan mo pa rin sumamba sa Panginoon. Amen mga kapatid? So let's move on. Amen. So what is a spiritual worship? Handa na po ba kayo? Amen. So pag-aralan po natin. Number 1, everybody. Worship requires what? Relationship with God. Sabihin nga natin, relationship. Bakit po kaya kailangan ng Diyos ng relasyon or ugnayan? Next, a non-born again person cannot truly worship God. Totoo po ba yun, Pastor? Yes, it is a fact.
Kaya nga po kahit na ayain mo sila sa church, di ba? Anong sabi nila? No, 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 no. Ayaw nila. Kasi hindi sila born again sa kanilang spirit. Can you hear amen? Sasabihin lang nila, boring. Eka, ang pag-church, waste of time lang yan. Bakit? Wala silang connection sa Diyos. Putol dahil sa kasalanan at patay ang kanilang espiritu. Amen mga kapatid? Look at this. Ephesians 2:1. In the past, dati, you were spiritually dead. Hindi ka naman patay, no? Kahit na magmukha kang patay, hindi ka naman patay. Spiritually dead lang because of your disobedience and sins. Kaya po, pag hindi ka na born again, patay spiritually ang iyong spirit. Amen mga kapatid? At pag patay ang espiritu, walang patay na kayang sumamba. Tama mga kapatid? Magulat ka, pag patay, biglang bumangon, praise the Lord, di ba? Baka magulat ka. Pero pag buhay yan, siguradong sasambayan sa Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Why? Because John 4:24, again, God is Spirit, and they, kayo, that worship Him must worship Him in spirit, no? In truth. Amen mga kapatid? So, paano makakasamba ang tao pag patay ang spirito niya? Cannot be. Imposible. Sabi sa katabi, imposible. Kaya dapat ma-born again ka muna. Amen mga kapatid? In theology, ang tawag po sa born again in spirit ay, ano po yan? Regeneration. Sabi nga natin, regeneration. Very good. Or spiritual birth. No? Sapagkat dito, nare-regenerate. Ipinapanganak muli ang patay mong espiritu. Basahin natin. John chapter 3 verse 6. Everybody. Flesh gives birth to flesh. Ang laman, manganganak ng laman na baby. But the Spirit, the Holy Spirit, gives birth to, ano daw? Spirit, yung born again spirit mo. You should not be surprised at my saying, everybody, you must be, ano daw? Born again. No? Ang tinutukoy ni Jesus, hindi flesh, hindi kapanganakang literal, ito'y kapanganakang spiritual. Now, the 1 million question, alam ko masasagot nyo na. Ano ang na-born again sa atin? Ha? Pag nasagot mo ito, daig mo pa yung mga nag-Bible school, no, ng 5 taon, o kaya yung mga naunang Christian dati, sapagkat dati hindi ko rin kayang sagutin ito. Now, ano ang na-born again sa'yo? Everybody, lakasan. Spirit. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Hindi kaluluwa, hindi katawan. Ang iyong na-born again ay ang iyong spirit. Can you hear amen? Sapagkat ang spirito mo ay ipinanganak ng banal na espiritu. Now, gusto mo bang pumasok sa langit? Amen. John 3:5. Jesus answered, I tell you the truth. Ito ang totoo ha. No one can enter the kingdom of God unless he is ano? Born of water and the Spirit. No? Kung hindi ka pinanganak sa iyong born again spirit, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Can you hear amen? Amen. Next. However, next. Wala dyan, no? However, only a born-again person can truly worship God. Amen po ba? Ang mga na-born again lang sa kanilang spirit, ang totoong sasamba sa spirito at katotohanan. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Ikaw ba'y na-born again sa iyong spirito? Amen. Now, tatanungin ko kayo, mas maganda na ba yung uri ng pagsamba nyo ngayon kumpara sa dati? O yung gusto nyo, yung simba, uwi, simba, tapos sausaw. Gusto nyo po ba yung dating ganon? O mas maganda na yung ngayon? Yung totoo, para sama-sama na tayo. Mas maganda po ba yung ating pagsamba ngayon? Palapakan nga po natin ang Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kasi konektado ka na sa Diyos na buhay. Totoo na ang iyong pagsamba. Can you hear amen? At dahil totoo ang iyong pagsamba, sabi ng verse kanina, papasok ka na sa kaharian ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Next, true worship is, ano po yan? Exclusively for God's children. Wow! Sabi nga natin, exclusively. No? Pag may swimming pool at nirentahan mo exclusively, may makakapasok bang iba? Wala. Ang tunay na pagsamba ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Pumalakpak nga po ang lahat ng anak ng Diyos. Alam mo bang anak ka ng Diyos? Amen. Bakit, pastor, para lang sa anak ng Diyos?
Simply because ang makakasamba lang sa Diyos na buhay ay yung mga espiritu na nabuhay din or na born again. Can I hear amen? Yung mga hindi po naniniwala sa Diyos, unbeliever, patay pa ang kanilang spirito, kaya imposible na sila sasamba sa Diyos. Sabi ko nga kanina, ayain mo sa church. Ang sasabihin nila, ayoko. Amen mga kapatid? Pero dahil na born again ka na, pag inaya ka sa gawain ng Diyos, hindi ka na nagdadalawang isip kasi ikaw ay sasamba sa iyong Ama sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, number 2. Mabilis na lamang po ito. Number 2, worship what? Reflects the invisibility of God. Wow! Ang Diyos natin ay hindi nakikita, pero pag sinamba mo siya, brothers and sisters, makikita mo at mararamdaman mo ang Diyos. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sumasagot sa iyong born again spirit. Can I hear amen? Kaya kapag sumamba ka sa spirito at katotohanan, unti-unting magpapakita ang Diyos sa iyo. Amen mga kapatid? Remember the story of Elisha and his servant? Sabi niya, naku, napapalibutan na tayo, amo ng mga kalaban natin. Ang sabi ni Elisha, nagdasal siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, open the eyes of my servant. At nung binuksan ng Diyos ang mata ng kanyang servant, nakita niya ang libo-libong mga chariots, mga kabayo na magtatanggol para sa kanila. Kaya amen? Kung ngayon nakikita mo parang wala lang, sabi mo, Lord, buksan mo ang aking mata para makita mo ang provision ng Diyos sa iyong pamilya. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Do you pray? Nagdadasal ba kayo? Matthew 6:6. But when you pray, ano sabi? Go into your room, close the door, and pray to your Father who is, unseen, hindi nakikita. Then your Father who sees what is done in secret will what? Reward you. Amen po ba mga kapatid? Ang nire-rewardan lang ng Diyos ay mga naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Amen po ba? Kaya pag nagpa-pray ka, tapos nagdududa ka naman na mangyayari, huwag ka nang magpa-pray kasi walang reward yon. Are you with me mga kapatid? Ang iyong ugnayan sa Diyos bilang Ama ay nagbabadya para ikaw ay humingi sa iyong Ama sa langit. Can I amen? Kaya ang pananalangin natin ay relational. Bakit ka humihingi sa Diyos? Kasi tatay mo ang Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Next, prayer is also part of worship. Sabi nga natin, prayer. When we pray, hindi tayo gumagamit ng mga ribulto. Tama mga kapatid? Kasi baka habang nakapikit ka at nagpipray at bigla ka nagpray at bigla siyang sumagot, magulat ka, bakit sumagot? Baka magtatakbo ka pa at hindi ka sure kung siya nga ba yung sumagot o hindi. Are you with me mga kapatid? Kaya mas maganda na habang nagpipray ka, wala kang kaharap. Can you hear amen? Kasi alam mo ang Diyos ay sasagot sa iyo. Saan? Sa iyong born again spirit. Are you with me mga kapatid? Amen. Next, no image is ever required in true worship. Kumbinsido po ba kayo rito mga kapatid? Wala nang imahe, wala nang mga ribulto ang kailangan para masamba mo ang Diyos na buhay. Let me give you a proof. 1 Timothy chapter 6, verse 15 to 16, which God will bring out in His own time. God, the blessed and the only ruler, the King of kings and Lord of lords. 16, who alone is immortal and who lives in an approachable light, whom no one has seen or can see. To Him be honor and might forever. Amen. Ang Diyos natin ay hindi nakikita at wala pang nakakakita. Amen? Pero dapat ibigay mo sa Kanya ang pagsamba ngayon at magpakailanman. Amen? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you learning so far? Amen. Lastly po, number 3. Dito tayo magtatapos. What is spiritual worship? Everybody, worship renders spiritual sacrifices to God. Wow, no? Kahit pala wala kang dalang tupa, wala kang dalang pera, wala kang dalang yung dove or ibon, tatanggapin pa rin ng Diyos ang iyong pagsamba. How? Worship the Lord. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Now, nahirapan ka bang sumamba? Hello? Nahirapan po ba kayong sumamba? No? Minsan naman mahirap, pero minsan ay
madali lamang, pero kapag nagiging madali ang ating pagsamba sa Diyos, ibig sabihin, hindi tunay na pagsamba yan. Ganun, amen? Kasi ang tunay na pagsamba ay sa panahon na nahihirapan ka na. Pero pinipili mo pa rin ang Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. O, sino sa inyo ang dapat, naku, marami pa akong gagawin eh. Pero dadaan muna ako sa church. Ano kapatid? Amen po kapatid. Nahihirapan ka, pero tama ang iyong pagpili kasi mas pinili mo ang tunay na pagpapala at ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Shout amen. Hallelujah. 1 Peter chapter 2, verse 4 to 5. As you came to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, tayo yon, are being built, saan daw? Into a spiritual house. Ito po yon, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God, katanggap-tanggap sa Diyos, through Jesus Christ. Kaya po, ang pagsamba ay hindi limitado sa building. Amen mga kapatid? Hindi limitado sa lugar. Kasi ikaw ay sumasamba sa spirito at katotohanan. At tayo ang spiritual na templo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Dati, nung tayo po ay nasa kubo pa lamang, nandun din ba ang Diyos nung nasa kubo pa lang tayo? Yung iba, sumasamba sa ilalim ng puno. Mga kapatid, nasa tolda, nasa garahe, nandun din ba ang Diyos? Yes. Kasi ikaw mismo ang templo ng Diyos. Amen? Amen po mga kapatid. And kapag ikaw ay nagsimulang sumamba, then it becomes spiritual worship to the Lord. Amen po mga kapatid? Now, totoo naman ang Diyos tumitingin sa puso natin. Tama? At sa kaloob-looban natin. Pero, sabihin sa katabi, pero, wag mo namang sirain ang iyong katawan. Amen? Sabi ng iba, bakit dati yung mga disciple ang haba ng buhok? Di magpapahaba din ako ng buhok. Now, let me explain that. Yung mga disciple noon, mahaba ang buhok kasi noon, kakaunti pa lang ang barberya at baka nga hindi pa nauso ang gunting noon. Amen? At isa pa, kasama sa kanilang klima, sa kanilang kultura, na ang mga Hudyo ay mahaba ang buhok kasi malamig sa lugar nila. Tama mga kapatid? Pag tinakpan ng tenga nila yung buhok, nag-iinitan na rin sila. Dito sa Pilipinas, magmahabang buhok ka, tagaktak talaga ang ang anit mo ay punong-puno ng balakubak. Mga kapatid, kasi napakainit dito. Amen mga kapatid? Kaya magpagupit ka. Sabihin sa katabi, magpagupit ka. Amen? Kasi dito papasok yung, babae at lalaki po ito. Dito papasok yung Christian living. Tama mga kapatid? Ano ba yung Christian living? Ang gusto ba ng Diyos, ikaw ay malinis? Ang gusto ba ng Diyos na ikaw ay maayos sa iyong sarili? Amen. Habang nagpipreach ka rito, nakasando ka lang, ang haba ng bigote mo, tapos kulot-kulot pa buhok mo. May maniniwala ba sa'yo? Wala. Para kang, sabi nga, addict sa bug. No? Ang ganun Sinong maniniwala sa'yo? Kaya dapat presentable ka. Sabi sa katabi, dapat presentable. Can I hear amen? Christian living po yon kasi binabago ka, binabanal ka ng Diyos araw-araw. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. John 4:21, Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem." No? Hindi ka lang kailangan mag-trip to Jerusalem. Ako, I dreamed of coming to Jerusalem. Gusto ko rin sana, pero nabasa ko na yung verse Sabi, kahit hindi ka na pumunta ron, sambahin mo lang si Kristo sa Espiritu at katotohanan, yung pagsamba mo rito sa Pampanga, ganon na rin sa Jerusalem. Ganun, amen? Or on that mountain, kasi gusto nila doon sa bundok mismo, nandito ang presensya ng Diyos, hindi totoo yan. Kahit dito lang, 2 o 3 na nagkatipon, naririto ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Basahin natin. Tingnan nyo baka sabi nyo, naglolo ko lang. Matthew 18:20. Everybody. For where 2 or 3 gathered together in my name. Kaninong pangalan? Pangalan ba ni pastor? Pangalan ba ni sister? Pangalan ba ni brother? Hindi. Kaninong pangalan? Jesus. Ano sabi? I am there in the midst of them.
Kaya sa pagitan ni Chrislyn tsaka ni Marian, andyan si Lord. Kiss-kissin nyo ng ganyan. Na? Nasa gitna ang Diyos. Can you hear amen? Kung ikaw ay nagkatipon, kayo nagkatipon sa pangalan ni Kristo. Basta para kay Lord, nandyan siya para sa atin. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Now, last question. What kind of spiritual sacrifices can we offer? No? Pastor, wala akong dalang pera. Kahit nabaliktarin mo ko, kahit sunugin mo ko, hindi ako mag-aamoy pera. Anong pwede kong ibigay na pagsamba sa Diyos? Bukod sa Romans 12, our bodies. Look at some few reminders. Ephesians 5, sulat nyo po yan. 19. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. No? Now, let me discuss the word spiritual songs. Sabi nga natin, spiritual songs. Hindi ka magaling kumanta. Hindi maganda ang iyong boses. Kaya sabi mo, hindi ako makakanta, Lord Pwede pa rin. Through spiritual songs. Can you hear amen? Panginoon, wala na kaming bigas mamaya. Paglabas ko rito, abutan mo na kami. That is called spiritual song. Can you hear amen? Kasi yun ang laman ng iyong puso. Do you get that, mga kapatid? Kaya walang exempted Kaya mo pa rin magsamba sa Panginoon no matter what through psalms, hymns, and spiritual songs. What else? Sing and make music. Si Pastor Gani, nagko-compose din. Ikaw ba nagko-compose? Ang mga nanay, magaling mag-compose ng kanta Habang nag-ihili ng anak, pag nagwawalis, Panginoon, walang pamasahe ang anak ko. Are you with me, mga kapatid? Then sing songs to the Lord. Amen po ba? In your heart to the Lord. Ito maganda sa The Message. Sabi niyan, sing hymns instead of drinking songs. Di ba? Yung iba, magaling kumanta kapag nasa inuman, pag nalasya-lashingan, video okay. No? Lumalabas yung skill mo. Ang sabi ng Diyos, sing hymns. Umawit ka ng mga papuri kesa kung ano ang pinagkakanta mo na, I did it, my... Andiyan po kayo, mga kapatid. Umawit ka at ang boses mo ay kalulugdan ng Diyos na buhay. Shout amen. Hallelujah. Colossians 3, verse 3 to 6. Let the word of Christ, ano yan? Bible reading and study. Dwell in you richly as you teach and admonish. Ano yung admonish? Nire-rebuke mo. Nagtuturo ka sa mga pasaway. Admonish one another with all wisdom and as you, sing psalms, hymns, inulit and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Amen po ba, mga kapatid? Ang mga praise and worship team natin, naririto, hindi para pahabain lang ang praise and worship at hinihintay ang mga late. Hindi po. Amen, mga kapatid? They are here to facilitate. Kaya pag narito ka na sa church, umawit ka na rin. Sabi sa katabi, umawit ka na rin. Kesa naman mag-observe ka lang. Tama po, mga kapatid? Amen po ba? Kasi pag umaawit ka sa Panginoon, naaawit mo ang tunay na pagsamba sa Kanya. Can you hear amen? Praying, singing, Bible reading is part of worship, but it's never enough. Never enough. Never, never. Amen, mga kapatid? It shouldn't stop there. Anong gagawin natin? Do good, share your blessing to others. Sabi sa katabi, share your blessing. Do good to others. Amen? Last verse natin. Hebrews 13, verse 15 to 16. Everybody? Therefore, by Him, let us continually offer. Ano daw yon? The sacrifice of praise to God. That is, the fruit of our lips, giving thanks to His name. But do not forget to do good and share. For with such sacrifices, God is well pleased. Saan daw natutuwa ang Diyos? Hindi lang yung pakanta-kanta ka ng hallelujah, praise the Lord. Hindi po. Yung paggawa mo ng mabuti, yung pag-share mo ng bigas mo sa mga walang bigas, pagbibigay mo ng ulam sa mga walang ulam, pagbibigay mo ng pamasahe sa mga walang pamasahe, ito daw ay nakalulugod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. May natutunan po ba kayo? So, last na lang, basahin natin dito. Not just silent worship of the heart, but
verbal worship of the lips, but telling what God has done and doing what is good to others. Amen, mga kapatid? Hindi lang basta yung pakanta-kanta ka, no? Doing what is good and telling God what He has done in our lives. May ginawa bang Diyos sa inyo? At may ginagawa pa ba siya sa inyo? Kaya dapat pasalamatan natin siya sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Shout amen. Amen. So, in conclusion, a true worship is personal. Sabihin natin personal and individual. Tama? Ikaw mismo ang gusto ng Diyos. Ibigay mo ang iyong sarili sapagkat pag in-offer mo ang lahat ng mayroon ka, ito ang tunay na pagsamba. Amen, mga kapatid? So let's have a quick recap. No? Upo ng maayos. What is a spiritual worship? Number 1, everybody, worship requires relationship with God. Number 2, worship reflects the invisibility of God. Number 3, worship renders spiritual sacrifices to God. Napansin niyo yung dulo? Puro patungkol kay Lord. Amen po ba? Sapagat ang lahat ng pagsamba, hindi para sa tao yan. Ang lahat ng tunay na pagsamba ay para lamang sa tunay na Diyos natin. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Next po, next week, to be continued, alamin natin ang ikalawa, the clear description of true worship. Ano yung pangalawa? Worship should be scriptural. Dapat may Bible ka. Amen, mga kapatid? What is our Macarius challenge? Next, worship God through your born-again spirit. Are you born again? Tumayo nga lahat ng born again. Amen? At kung sino ang gustong ma-born again, all you have to do is accept Jesus in your life. Can you hear amen? Okay, nagbabaka sakali, baka hindi nyo pa tinanggap si Jesus sa inyong puso, then kailangan mong tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas para makasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Amen, mga kapatid? So let us pray. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Ako po'y nagbabaka sakali na meron pong nais na maging anak ng Diyos, ipanganak ang kanyang patay na spirito upang siya'y maging anak ng Diyos. Kapatid, sabihin mo maising panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa gabing ito. Salamat po sapagkat dinala mo ako sa lugar na ito at nauunawaan ko ang iyong mensahe sa gabing ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ama naming Diyos, salamat po sa mayamang pag-ibig mo sa akin. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking buhay sa mundong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, narito muli ang iyong mga born-again babies. Lord, salamat po sapagkat marami na namang ipinanganak na spirito sa oras na ito, sa lugar na ito at maging sa aming online broadcast. Lord, salamat po sapagkat alam namin na kapag tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nagbigay ng karapatan na kami maging anak ng Diyos. Kaya Lord, dalangin po namin na ang aming pagsamba ay lalo pa pong umigting, Panginoon. Ang aming pagsamba ay mas lumalim pa, Panginoon, upang patuloy po na masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, thank you so much for everything that you have done and everything that you're going to do in our lives. Narito po ang iyong mga anak at patuloy naming ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang lahat ng na-born again sa kanilang Espiritu ay sumigaw ng malakas na Amen and amen. Hallelujah. Are you blessed? Super. Sige po, makakaupo na po tayo. And if you are blessed, pagpalain po natin ang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba sa pagbibigay.